What a beautiful day that you have made. I will praise you. Magandang umaga po sa lahat. Maupo na tayo. Upo na po. Sa buong buhay ko po, isa lang yung nakita ko mahalaga po, yung pag-aralan po yung laman ng Biblia. Naisip-isip ko po kasi, kung ang buong mundo po, maunawaan po yung turo ni Pablo, magkakaroon po tayo ng mundong payapa at nagmamahalan ng mga tao. Kasi po, ang turo ni Pablo, yung revelation ng Diyos sa kanya, ay mga bagay po ng kalangitan, mga heavenly blessings. Higit sa lahat, ganun din po naman yung mga Kristiyano. Yung mga nagpapakilalang Kristiyano, wala dapat division, wala dapat hati-hati, wala dapat away-away, kung maunawaan po ang turo ni Apostol Pablo. Ang problema po, hindi talaga naunawaan. Alright? Kung makukuha po natin ang turo ng Biblia, hindi po ito religion. Kahit kayo'y mga empleyado, kahit kayo'y mga negosyante, mga pamilya, yun pong mga turo ni Pablo, yun po yung magbibigay sa number 1 ng contentment. Pag may contentment ka, wala kang inggit. Tama? Yung inggit kasi yun ang pumapatay eh. Pero yung teaching po ni Paul, ang mindset po ng mananampalataya, heavenly. Alright? Secondly, hindi ka na magiging palahusgan ng yung kapwa. Dahil maintindihan mo, yung katawan mo at katawan niya pareho lang. Ang kaibahan lang nyo, yung isip. Kasi naunawaan mo yung turo ni Pablo. So magiging magiging mapagpasensya. At maunawaan mo yung kapwa mo, hindi mo siya imamarites. Di ba? Kasi pag minarites mo yung tao, minamarites mo rin sarili mo. Tama? At higit sa lahat, yun nga, pag naunawaan po yung kay Pablo, yun po yung mag-unite sa mga Kristiyano. Imagine po tingnan niyo yung mundo. Magulo ba yung mundo ngayon? Yes. Andyan po yung banta ng away-away, patayan. Kung atin pong isipin yung mga ginastos po sa bala, sa bomba, sa lahat ng yan, kung yan ay ginastos sa pagkain ng tao, edukasyon, di ba maganda? Hindi po eh. Bakit? Kasi hindi po naunawa yung turo ni Pablo. Ilang Kristiyano yung nakakaunawa ng turo ni Pablo. Kaya yung mga world leaders po na nagkiklaim ng Christianism, kamukha ng US, Canada, yung mga European countries na nag-profess ng Christianity, ang Pilipinas, sad to say, malayong-malayo po sa tinuturo ni Apostle Paul. Kaya, ganito po yung mundo natin. Ang kaguluhan po ng mundo, ng ating gobyerno at ng lahi ng mga tao, ay nasa tao mismo. Yan pong lahat ay kinokontrol ng isip ng tao. Tama? Nakita yung mga balitang bilyon-milyon ang issue ng korupsyon. Tayo magkaroon lang tayo ng ilang milyon, masaya ka. Hindi man milyon Pero may mga taong hanggang dito na yung salapi, wala pa rin kasiyahan. Bakit? Dito. Tama? Pero kung makita po talaga yung turo ni Paul at siseryosohin ng mga mananampalataya, yun po yung buhay na kapayapaan, pagmamahalan, pag-ibig sa mundong ito. Pero hindi nangyari. Bakit? Dahil po sa kulang sa unawa ng turo na yon. Tama? Kaya ako po hindi nawawala ng pag-asa na kung may mga mananampalataya, may mga taong makita yan, even not in my generation, pero yung future generation natin, sila dapat po yung makatanggap nun.
Kasi pag nakita po nila yon, sila po yung magiging kakaiba ang isip, kakaiba ang kilos, kakaiba ang yung kanilang purpose sa buhay. Ang mananampalataya po, ang Kristiyano na nagsasabing ang Bible po ang salita ng Diyos, dapat nakakaalam ka ng laman yan. Sinasabi nating tayo ang nasa katotohanan, tanong, ano yung katotohanan? Dapat alam mo higit sa lahat kung ano yung katotohanan. So, ibig sabihin, expert ka sa laman po ng Biblia. Hindi po pang pastor ito, hindi ito pang ministro, hindi ito pang pari. Diyan nga nagkahaloko-loko po yung Christianity. Kasi ang binigyan lang nila ng parabagang special na posisyon na nakakaalam lang yan, yung leader lang. Pandaraya po yun. Ang Espiritu po ng Diyos, pare-parehong nasa mananampalataya, walang kakaiba. Kaya nga tinitinan ko yung mga magaling mag-gitara, mag-drums. Alam niyo, nainggit ako dyan. Kasi gusto ko rin yan kaya lang wala na akong time sa gano'n, mas iba yung aking ano. Pero I'm sure po, yung mga magagaling dyan, hindi naman kayo magaling agad. Pinagsikapan yung pag-aralan. At meron kayong motivation. Tama? Ano man yon, kayo na nakakaalam. Ganon din po ito. Tama? Yun po yan. So, I hope po sa mga panahong, alam po nyo, kasama kayo sa mga panalangin ko po, every time nanalangin ko si Pastor Boyet, yung church na ito, na makatch po nila yung teaching na ito, na time will come, makita nyo po, yung general picture po ng mga Christianity, pare-pareho po sa program, pare-pareho sa every part of the program, pare-pareho sa message, pero napakalayo po sa sinasabi ng Bible. Tandaan po natin, ang nagbibigay po ng description kung ano ang totoo, ito pong Biblia. Ang nagbibigay ng instruction kung ano yung kalooban ng Diyos, yung pong Biblia. Hindi yung tayo, hindi si pastor, hindi yung mga leader, hindi ko sinong tao. Lahat po ng sinasabing standard ng katotohanan, dito nagmumula. At ang Diyos po, yun ang kanyang naisin. Tama? So tayo, gusto naman natin na yung gusto ng Diyos yung gawin natin, hindi yung gusto ng tao. Tama ba? Mas magandang maliwanag yung gusto ng Diyos ang pinagsisikapan mong gampanan. At yun ay mauunawa lang natin sa kanyang manual. Ito yun. Lahat naman ng professional organization, merong manual, di ba? Sa mga opisina, meron silang mga policies, everything. Lahat yan, di ba? Sa mananampalataya po, ito po yung manual natin. Dito magmumula po lahat yung dapat gawin, yung hindi dapat gawin, ano yung dapat bigyan ng pansin, ano ganun po siya. 2 Timothy chapter 2, verse 7. Gusto ko po magbukas tayo dito sa verse ng Bible na ito. Ito po yung sabi kasi ni Apostol Pablo, consider what I say. Ibig sabihin, bigyan mo ng pansin yung aking sinasabi, ang sabi ni Pablo, yung aking sinabi. Why? And the Lord give thee understanding in how many things? All things. Ano ibig sabihin? Yung Diyos po, mangungusap sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng sinabi ni Apostol Pablo. Ba't hindi kay Pedro? Ba't hindi kay James or kay Juan? Ba't ganon? Pakikita ko po ngayon yan. Ngayon, ito po yung sabi ni Apostle Paul. Hindi ba ang Christianity ngayon watak-watak? Ang Kristiyano po, any group po nagsasabing Kristiyano, INC, Jehovah's Witnesses, ang Katoliko, ang mga Baptist, ang mga Christian groups and everything. Lahat naman yan nagsasabing sila ay Kristiyano. Tama? Believer ni Kristo. Pero bakit iba-ibang pinapaniwalaan? At bakit watak-watak? May nagsasabing kami ang totoo. Kabilang ang maliligtas. Pag hindi kayo kaanib sa relihiyon, hindi kayo maliligtas. Di ba? May nagsasabi, ang kaligtasan sa bautismo sa tubig. Ang kaligtasan kailangan sumunod sa kautusan. Ang kaligtasan pwedeng mawala. Di ba iba-iba? Nakakalito, di ba?
Well, nakakalito po dahil yung pinagmulan po ng ating kinilalang Kristiyano, litong-lito talaga sila. Pero dahil po sa pag-aaral natin, gusto ko po makita niyo ito ngayon, na kung kayo magiging seryoso po sa mga bagay ng Diyos, ang isa pong mananampalataya, hindi matatapos yan sa nagsimba, kumanta, umawit, beso-beso, konting preaching ng pastor, konting patawa, konting paiyak, nagbigay ka, tapos na. Hindi po yun. Ang tunay po na mga anak ng Diyos, higit sa lahat, ay nagnanais po na lumago sa kaalaman. Yung unawa po ng sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Sa ayaw at sa gusto po natin, habang tumatagal po yung buhay natin, meron tayong natututunan. Ang problema, ano yung natututunan mo? At saan galing ang iyong natututunan? Sabi nga po, kung kayo yung naniwala na rin lang, itodo nyo na. Naniniwala ba tayo sa Diyos? Naniniwala ba tayong ang Diyos ay nangungusap lang ayon sa aklat? O naniniwala pa tayong merong pag may nagsalita, alam niyo mga kapatid, nakausap ko ang Diyos kagabi. Ang sabi ng Diyos sa akin, dahil malapit na magunaw ang mundo, ipagbili nyo na yung ari-arian nyo at ilagay nyo lahat dito, ialay nyo sa gawain ng Diyos. Kung naniniwala kayo, ako lang ang kausap ng Diyos, abay, ba't hindi nyo gagawin? Kahit ano, pwede kong sabihin gawin ninyo. Meron ba kayong paraan para yon ay suriin kung totoo o sinungaling ako? Meron ba? Wala. Wala, kasi wala kayong pagbabatayan. Correct? Pero ang tinuturo po ng Diyos, ang katotohanan po wala sa sinasabi ng tao, ang authority wala doon sa leader, ang authority nandun sa Bible. Nasa nakasulat na aklat ng Diyos. Malalaman nyo kung sinungaling ako hindi, kasi pwede nyo kong husgahan ayon sa sinasabi ng Biblia. Tama po ba? Kaya kahit sino tumatayo dito, pag alam niyo yung Biblia, alam niyo kung mali ako, tama. Tama ba? Hindi pwedeng amin ng amin, yes ng yes. Diyan maraming naloloko. Kaya nagkaganito po yung Christianity eh. Ang tao nadadaya ng relihiyon, ginagamit ang pangalan ng Diyos, pero ang totoo, ginagamit ang tao para mag-build ng kanyang kaharian. Ginagawang mangmang yung mga tao. The more kasing walang alam ang tao, maganda. Tama ba? Kasi pag wala kayo alam, amen lang kayo ng amen. Yes na kayong yes. Tama? Lumilipas ang panahon, hindi yung naunawaan talaga kung anong sinasabi ng Diyos, kung ano yung katotohanan ng Diyos. Why? Kasi na-deny kayo sa source ng katotohanan, hindi lumago ang kaalaman nyo, nabola kayo ng mga preacher sa entertainment. Nag-capitalize sa emotion, sa feelings. Masaya, malungkot, umiiyak, tumatawa. Tapos na yung service. Alam niyo ba, merong tinatag na mind control ang mga nag-aaral ng preaching. Tingnan niyo mga relihiyon. Preaching, preaching, preaching. Pero after niyan, ang pinakahuli niyan, paiiyakin kayo. Dadramahan kayo. Bakit? Kasi pagkatapos no, lalabas kayo sa building, yung emotion nyo naiwan dito sa loob. Ang hanap-hanapin mo ngayon, yung uri ng preaching ng pastor na gano'n. Ini-excite yung flesh mo, pero wala kang natututunan. Anong nangyayari sa'yo? Brainwash ka. Marami pong napapahamak dyan sa ganyang uri ng mga relihiyon. Yung nakita, mga lalaking relihiyon, nandun yung mga judge, doktor, etc. Bakit? Kasi isinuko na nila yung katotohanan sa isipan ng relihiyon. Mali po. Dapat meron tayong desire na gano'n sapagkat yun po yung magdidikta ng buhay natin. Sa mga mag-aasawa, sa mga young people, kung magiging seryoso sa salita ng Diyos, hindi na tinuturo yung respeto sa magulang eh. Natural yun. Hindi na tinuturo yung relasyon ng asawa at
mag-asawa, sa mga gulang. Natural na lalabas yun sapagkat natutunan mo yung laman ng Biblia. Walang ibang magdidikta sa inyo except yung Word of God. Di ba natural yon? Ganun po siya. Kaya po, masidhi po yung aming naisin na ibahagi po. Una, nakita po natin yung Gospel of Christ. Naunawa na po natin. Gospel of Christ. Anong nakita doon? Yung pinako sa krus, yung katawan nino, nating lahat. Dahil ang problema nating lahat, yung ating laman. Correct? Alam ng Diyos mula sa umpisa na problema nating lahat, alipin ang tao ng kasalanan dahil sa kasalanan nakatanim sa iyong katawan. Tama? Kaya, hindi ka na ngayon magiging palahusga kasi maintindihan mo, pareho kayo ng problema. Ang biyaya mo, nakita mo yung katotohanan, nagbago ang iyong isip. Dati-rati, ang isip mo, dinidikta na isip mo, yung mga bagay ng laman lang, pero nang ikaw ay nakaunawa, ang dinidikta na isip mo ngayon, mga bagay na spiritual, nagkaroon nga ng conflict ang flesh mo tsaka laman ang isip mo. Tama? Pero unti-unti, dahan-dahan, habang lumalago, lumalakas yung nasa isipan mong tao na yun, unti-unti sumusunod na yung iyong laman. Sa psychology, ganyan naman eh. Sa neuroscience, gano'n naman sabi nila, yung conscious mind natin, yung isip, ito yung nakakaalam, ito yung nagde-decide. Yung subconscious mind mo, yung katawan mo, na nasanay lang kung paano nagre-react ang yung isip. Kung ang isip mo pala yung laman, bagay ng mundo, natural yung katawan mo, yun ang susundan. Pero pag nalam na ng isip mo ng mga bagay ng langit at ng mga bagay ng para sa Diyos, unti-unti yung katawan mo sumusunod. Tama ba? Ganun po. Paanong lalakas yung ating inward man, yung ating pag-iisip? How? Hindi naman pagkagising mo bukas, may laman na yan. No. It will take time at saka desire mo. Yung pagnanais mo. Di ba sabi ng Panginoon, kumatok ka at ikaw ay, yon. Humingi ka at ikaw ay, kung hindi ka kumakatok, hindi ka humihingi. Nag-uumpisa po yan sa ating pagnanais. Ano yung pagnanais? Yung nais mong makilala yung Diyos. Paano mong paano na ba kalalim yung ating pagkilala sa Diyos? At saan nagmula yung pagkilala natin sa Diyos? Tama? Magmumula yan, siyempre saan? Dapat dito lang. Kaya huwag kayong magtitiwala sa sinasabi ng preacher kasi yung sa preacher lang po, nalabas dyan, yun yung kanyang unawa sa Diyos. Kung yung preacher po, hindi naman galing dito yung kanyang unawa. O di isa ka pang nabiktima. Di ba? Isa ka pang ang isip mo, ganun din sa isip nila, wala na. Malayo ka na sa katotohanan. Kaya, ang bawat mananampalataya, inuutusan ng Panginoon na sabi niya, saliksikin ninyo ang kasulatan. Tingnan niyo po, John 5:39. Utos po yan nung Hesukristo na ating tagapagligtas. Search the Scriptures. Ginawa na ba natin yan? Sabi po ng Panginoon yan, for in them ye think ye have eternal life, and notice this, and they are they which what? Testify of me. Ito daw kasulatan ang nagpapakilala kung sino siya. Ay kung di pa natin nabasa yan, hindi pa natin kilala yung Kristo. Yun po yung totoo. Maka ang kilala natin Kristo, yung sinasabi lang ng preacher. Meron pong warning si Pablo dyan, tiniyo. Unang Korinto 2:5. That your faith should not stand in the wisdom of men. Yung iyong pananampalataya hindi dapat nakasandig sa karunungan ng tao, but in the power of God. Ano yung power of God? Ito po yung scriptures, yung kasulatan, yung mensahe mismo ng Diyos. Kaya mamimili ka lang dyan. Saan nakasandig ang iyong pananampalataya?
Doon sa preacher, sa leader ng relihiyon, o sa kasulatan? Ganun po siya. Ngayon, ang problema po sa ating panahon ng Christianity, marami pong pinapaniwalaan na hindi talaga po yun ang turo ng Biblia. Although, nababasa po sa Bible, pero ang problema po, hindi na-consider po yung bagay nito. Kaya po, ang uri po ng pag-aaral para makitang katotohanan, ito po yung sabi ni Pablo sa King James po. 2 Timothy 2:15, tinan nyo. Study to shew thyself approved unto God. Sa secular, study to shew thyself approved unto your boss, unto the company. Siyempre, ang mga kumpanya hinahanap yung mga top-notcher, yung mga talagang marunong. Di ba? Ito po, pinag-uusapan hindi tao, yung Diyos. Sa secular nga, talagang mag-aaral ka di ba? What I'm saying is, sa secular po ganon. Di ba? Study to shew thyself approved, yung future mo, trabaho or business, to the world. Siyempre, it invites finances. Pero ito po hindi. This concerns po yung spiritual. Study to shew thyself approved unto God. Mag-aaral ka. Hindi pwedeng linggo lang. Just imagine, we have 7 days a week. Kung makakaisip ka lang magsimba ng linggo, at doon ka lang makakarinig, for the 1 week, ilang percentage ang natutunan mo sa mga bagay ng Diyos? Coming from the book. Tapos, dumating dito, kulang pa yung narinig mo. For 1 week, ilang porsyento ng katotohanan ang pumasok dyan? Samantalang sa mundo, naku po, ang dami nating nakikita dyan, dami nating nakakausap dyan, dami nating napapanood dyan. Tama? Kaya, lumipas yung 1 week, ilan yung nakuha mo mula sa salita ng Diyos? Halos wala. Halos wala. Baka yung naisaksak pa dyan mali dahil sa nakikinig ka sa mga program ng mga sino-sino. Kaya ganyan po kagulo ang mundo. Kasi ang Christianity na-develop po as an entertainment, as a place of friendship, gatherings, and mag-build na organization. Hindi sineryoso yung pag-aral po na sinasabi ng Biblia na study to shew thyself approved unto God. Pastor, nakakatamad mag-aral kasi hindi ko maintindihan ng Biblia. Totoo yun. Kaya may karugtong. Paano ang pag-aaralan at maintindihan yan? Ayun po. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Hindi ba nakakahiya yung papasok sa trabaho, wala ka namang alam? Di ba? Sa Senado nga, ang dami kong nakitang sa hearing nila, sinesermonan ng mga senador yung mga nasa DA, sa DOH. Ilang pung taon na kayo dyan, parang wala kayong alam, sabi. Di ba nakakahiya yun? Tingnan nyo, dadali natin sa secular. Bakit ka nag-aaral? Kasi you want to work. Tama? At para maging workman ka, na-approve unto your boss, unto the company, is you have to study. Study. Para pagpasok mo sa trabaho, alam mo yung ginagawa mo. Correct? Para hindi ka mapahiya. Baka after a while lang, di ba? Palagi ka na lang pinisermo na, minimemo, kasi mali-maling ginagawa mo. Tama? Paano pag-aaralan? Ito po, para maintindihan mo, rightly dividing the word of truth. Yan po yung pinakasusi, instruction ni Pablo, para maintindihan. Paano yung rightly dividing the word of truth, Brother Ray? Ang Bible po, yan po ay history book. Aklat po ng kasaysayan. Ibig sabihin po, yung mga nababasa po natin dyan, progressive. Ano ibig sabihin?
yun po ay unti-unting nagaganap hanggang mabuo po yung istorya ng nakalagay sa Biblia. Kaya, hindi mo pwedeng manatili ka dun sa umpisa, sa gitna, dapat nando ka sa dulo para makita mo ng buo. Di ba pag nanonood kayo ng pelikula, maintindihan niyo ba yung pelikula kung tinapos mo sa gitna? Hindi Dapat hanggang doon ka sa the end. Para ma-picture mo yung buong istorya ng pelikula. Tama? Ang ginagawa po ng maraming relihiyon at tagapagturo, humihinto doon sa sa umpisa. Yung iba nandito sa malapit sa kalagitnaan, yung iba nandito sa malapit doon sa dulo. Hindi na tinitingnan po yung kabuuan. Yun ang problema. Kaya talagang hindi mo maiintindihan. Now, plus, ito pa. Paano ba nakukuha po yung ibig sabihin po ng binabasa nating Biblia? Tayo ba, pag may nabasa ka ba isang salita, itong ibig sabihin nito. Sino nagsabi sa yung yun ang ibig sabihin? Ikaw. Saan ang galing yung alam mo? Yun ang problema. Tingnan niyo po, ganito po yung uri ng pag-aaral ng Biblia. Unang Korinto 2:13 po, tingnan niyo. Kaya po, ine-emphasize ko yung mga young people tsaka mga young adults dito. Kasi, sa kanilang edad, nung ako edad po nung mga 30 plus, ang bilis ko po magbasa. Walang hinto, basa, aral, basa, aral. Pero ngayon, nung 50 plus, 60 na, nagsasalamin na ako. Hindi ka na makatagal makaupo magbasa, nangangawit ka na, di ba? Pero yung mga age na ganyan, ako po, talagang kahit magpuyat yan, malakas yan eh. Umpisahan nyo nang basahin ang Bible nyo, yung King James Bible. And at the same time, pag binabasa nyo yung King James Bible, kung kayo yung nasa secular world, maganda po yung makukuha nyo mga vocabulary words sa King James. Sa lahat po ng Bible na print, ang King James Bible po ang very rich sa vocabulary ng English language. Pag binasa mo yan, mas iba yung knowledge na kukuha mo dahil sa mga words na nandyan na in English word. Pag binalikan nyo pong history, yung development ng English language is during the 1600s. Doon po na-develop talaga yung beauty ng English language. So, yan po yung nandiyan sa Bible. Kaya po si Shakespeare, yung mga alala, ang kanyang ginamit po sa mga playworks niya, itong King James Bible. Kasi pag binasa niyo yung King James po, very poetic. May rhyme pag binasa mo yung English language ng King James. Basahin niyo yan. It will help you kahit sa secular world. Ngayon, sabi, ito po, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Yung mananampalataya, ang sabi ni Pablo, yung salita na tinatanggap mo, hindi yung karunungan ng tao. Palagi po i-question nyo yung sinasabi ng tao. Yun ang sinasabi po, di ba, ng educational system. Anong dinidevelop ngayon sa educational system? Hindi ba yung critical mind, may mga teachers dito? Hindi lahat tinatanggap mo. I-check mo, totoo ba yan? Kung totoo yan, may mali. Alisin mo yung mali. O ngayon, anong gagawin mo sa totoo? Yan yun, di ba? Okay. So, pagka in-apply mo yan, i-apply mo rin yan sa nagsasalita na nagsasabing siya ay mensahero ng Diyos. Bakit? Ulitin natin. Kasi, very slim po yung pagitan ng man's wisdom at yung wisdom of God. Halos di mo makita ang difference. Lalo na kung magaling yung preacher. Tingnan nyo, 1 Corinthians 2:13, kaya marami pong nadadaya. Di ba sabi ni Pablo, huwag kayong padadaya at huwag din kayong mandadaya. Sabi niya, which things also we, sabi ni Pablo, si Paul po yan, we speak. Ano yung sinasabi ni Pablo? Not in the words which man's wisdom teacheth. Hindi yung turo ng talinong tao. But, yun po yung maganda yung but. Pag nakita niyo po sa Bible, marami niyang but. Kumisan positive, negative. But, which the Holy Ghost teacheth. Dalawang nagtuturo, tao o banal na espiritu.
Ngayon, paano mong malalaman na yun ay galing sa banal na espiritu? Kasunod po, comparing spiritual things with spiritual. Hinahambing po niya yung mga spiritual na bagay. Ano yung spiritual na bagay? Yung pong salita ng Diyos. Tingnan nyo, John 6:63 po. Kaya kinukot ko po yung verses para ipakita ko sa inyo yung tinuturo ko po sa inyo, hindi ko sarili. Ako po'y walang sariling turo, yung tinuturo ko po galing dyan sa Biblia. Para maipakita sa inyo yung laman ng Biblia. Ang sabi po niya, it is the Spirit that quickeneth, small letter S. May nagtanong sa akin one time sa Facebook, Brother Ray, ano ba ang difference ng capital S tsaka ng small s? Sabi ko, yung capital S, context, babasahin mo, yun yung Holy Spirit. Right? Eh, yung small letter S, ang small letter S, yan ay reference mismo sa kanyang words. Tingnan nyo. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are what? Spirit. And they are life. Yung words of God, yung salita ng Diyos, ang sabi, yun yung small letter S, Spirit. Na nagbibigay ng buhay dahil yun ang galing sa Diyos. Kaya, matatanggap po ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng hearing tsaka believing. Bakit? Kasi yung salita ng buhay nasa kanyang salita. So, ang ginagamit po, ano nangyari sa kanyang salita? Sabihin mo, yan ay sinabi ng Kristo, wala naman tayo sa panahon na yon. Hindi po, binigyan tayo ng kasulatan. 2 Timothy 3:16 po, tinan nyo. All Scripture. Ano yung Scripture? Yung sinulat. All Scripture is given by what? Inspiration of God. Ano yung ibig sabihin ng inspiration? Simply po, ang salitang inspiration ay yung kanyang breath. Yun ang kanyang words. Yun din ang spirit. Yung spirit po, air. Yung words, air. Kaya pag sinabi inspiration, the breath of God, yun po yung salita ng Diyos. And is profitable for what? Doctrine. Ano yung doctrine? Dapat meron kanyan. Pag wala kang doctrine, may ibang doktrina ka. Hindi galing sa Diyos. For reproof. Ano yung reproof? Ayan po yung magsasabi kung ano yung tama at mali. Hindi ikaw. Yun ang magsasabi, alin dyan ang tama, alin ang mali. Ganyan. For what? Correction. Yun. Ang maganda po, pag nakita yung tama, pag nakita yung mali, pwede i-correct. Saan makikita yung correction? Dito. For what? For instruction in what? Righteousness. Ano instruction in righteousness? Ito po yung how to live. Ito po yung manner of life. Anong uri ng buhay meron ka. Ngayon, bakit mahalaga po yung Kristo? Abay, kung atin pong titingnan ang kasaysayan, napakahalaga po nung panahon na yan. Ito po yung naghati sa kasaysayan ng buhay ng lahat ng tao sa mundong ito. Ngayon, bakit nga, Brother Ray, ang gulo ng mga Kristiyano at magulo yung mundo? Alright. Una po, background po natin. Ito po yung dinaintindihan ng marami sa nag-aaral ng Biblia at gusto ko po ibahagi sa inyo. Ang Bible po natin ay binubuo ng Old Testament at ng New Testament. Actually, simple lang po yung Bible. Sa mga nagnanais makaintindi, makaunawa. Di ba sabi nga, ask and it shall be given. Knock and it shall be opened. Kung gusto lang naman. Ngayon, ang nagbigay po ng confusion sa dalawang ito, ay yun pong naganap sa panahon na ito. Mula po nung BC period, pag sinabing BC period po, before Christ, at sa early times po ng AD period, o the year of the Lord, or madali after death of Christ. Okay. Masyado po itong critical sa unawa
natin dito sa time natin, dito sa 2023. Pag di mo nakita ito, tanggap ka lang ng tanggap dito kung ano yung tradisyon, nakasanayan, at ginagawa ng marami. Alright? Pag di mo nakita yan. Kaya, isa ka rin sa mga taong sumasabay lang sa agos. Di ba sabi yung isdang patay, di ba, sumusunod lang sa agos? Pero yung buhay na isda, di ba sumusuba? Tama? Ang mundo po natin, ganyan. Tumatakbo lang ang ikot ng mundo, maraming tao sumusunod lang sa ikot ng mundo. Pero, yung mga taong mananampalataya na nakaunawa, natanggap yung salita ng buhay, hindi. Iba siyang mag-isip, iba siyang magsalita, iba yung kanyang pananaw. Yan. Busy period po, tandaan ninyo, ang kausap ng Diyos dito primarily po ay yung bansang Israel. Tingnan niyo po. Yun pong bansang Israel na pinangako ng Diyos mula pa kay Abraham. Tingnan niyo po Exodus 19:5 and 6. Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then he shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Ang kausap po dyan ay ang bansang Israel na binigyan ng Diyos ng alin? Ng tinatawag na Old Covenant. Ito po yung Israel na lumabas mula sa Egypt. Yung Old Covenant, yan din po yung the law. Yan po yung kautusan na nakasulat, the written law. Alright? Yan po ay, sabi niya, ibinigay po yan doon sa bansang Israel na lumabas mula sa Egypt. Dapat po makita natin yon. At ang pagpapala sa kanila ay ipinagkaloob ng Diyos yung lupang pangako sa kanila. Okay? To make the long story short, paglabas nila sa Egypt, remember po yung Ten Commandments, kung nanonood kayo yung Ten Commandments, yung kay, yun po yung panahon na paglabas nila, at the same time po nabuo yung nation Israel, ibinigay po itong Old Covenant. Ang covenant po, paglabas sila doon sa Mount Sinai, 3 times silang parang niligawan ng Diyos. Nilahad ng Diyos yung kanyang parang marriage proposal. Will you marry me? Will you marry me? Yes. Will you marry me? Yes. Will you marry me? Yes, ang sabi ng Israel. At lahat ng sinabi mo, gagampanan namin ang sabi niya. Alright? Yun po yung Old Covenant. Kaya lang, may condition. So, ito po yung magbibigay ng unawa sa nangyayari ngayon sa Israel at sa maling katuruan na umiiral sa buong mundo ng Kristyanismo. Kasama na dyan ang Quran. Kasi ang Quran po, kinopya lang ni Muhammad yan sa Old Testament. May nakilala lang sa mga Kristiyano noon, kinopya lang yan. Kaya ang laman yan, isang linya lang eh. Abraham, Ismael, Isaac, Jesus Christ, etc. Mary, Virgin Mary. Ang turo nga ng Islam, si Jesus Christ po, umakyat sa langit, hindi namatay. At siya rin ang hinihintay nila, si Isya. Babalik din, sabi niya. Si Mary po, naniniwala sila na Virgin Mary. Kinopya lang ni Muhammad sa yon, Old Testament. Ngayon, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Conditional yung if. And ye shall be unto me a what? Kingdom of priests. Yan po yung Israel. And what? An holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. So, meron kang Israel. Ang Israel po nito, sila lang nakakilala sa tunay na God. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Laban po sa maraming
Maraming gods na nakapaligid po sa mga paganong bansa. Alright? Kaya nang lumabas sa Egypt po, 40 years silang nag-travel. 40 years. Actually, 38 lang yon. 2 years silang naghintay para pumasok sa Kanaan. Ang problema po, sa paglalakbay nila, hindi nila sinunod. Naging murmurer, complainer, matitigas ang ulo. Kinukundena natin yung mga Israelites sa ganun, di ba? Pero alam niyo kung tayo rin ang nandun, magrereklamo tayo. Bakit? Biro mo, mula sa Egypt, di ba? Naglalakbay sila, dala-dala yung mga gamit, lahat, kaldero, unan, ano pa? Pero habang paglalakbay, ang kanilang guide po, yung ulap sa araw. Sabi niya, pag ang ulap gumalaw, dapat gumalaw kayo. Kasi mainit. Sa ilang, mainit. Talagang masusunod ka sa init. Eh, ang lilim nila yung ulap. Pag gumalaw ang ulap, susunod sila. For a while, ihinto ang ulap. O di hinto rin sila sa paglalakbay. Anong gagawin mo? Aba, di set up mo na naman yung, yung tent, yung kaldero, yung lamesa, kumekama. Di ba? Siyempre, magpapahinga kayo. Eh, maya-maya, gagalaw na naman yung ulap. Anong gagawin mo? Oy, pack up na naman. Sunod na naman sa ulap. Hihinto na naman. O, hinto na naman kayo. O, di ayos na naman. Eh, may magagalaw na naman. Aba, pambihira. Di ba? Kahit tayo nandun, magrereklamo tayo. Sa gabi, ganun din. Ang liwanag nila, nagmumula po sa pillar of light. Kaya sinabi ng Diyos, dumaan sila sa trial Ang hinahanap nila, alam niyo kung bakit ganon? Kasi ang nasa isip nila, yung parang Egypt. Yung pagkain, yung buhay nila doon. Kaya, yung nararanasan nila, halos gusto nilang batuin si Moses kasi dinala mo ba kami dito para patayin? Mabuti pang nung kami nasa Egypt. Masarap ang kinakain namin. Pero ang sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi nila alam, pinapatay talaga ng Diyos yung katawan. Para yung isip, manatili doon sa mga bagay ng Panginoon. Yun po yung pinakalundo doon. Eh talaga pong nagrebelde sila. Lahat po nang lumabas doon, namatay lahat. Ang natira lang doon sa original na lumabas mula sa Israel po, dalawa lang, si Joshua at si Caleb. Yung mga pinapanganak po doon sa loob ng 39 years, yun po yung pumasok doon sa Promised Land. Okay? Kaya inulit po ng Diyos yung sinabing Old Covenant, yun po yung mababasa nyo sa Deuteronomy. Ngayon, yung pangako po ng Diyos patungkol sa mga bagay na physical, ibinigay na sa kanila. Tingnan niyo po, Joshua chapter 21, verse 43. Kaya po yung claim ng marami ngayon na yung Israel po, yan ang physical land nila, wala na po yun. Tapos nang ibinigay ng Diyos at nawala na yun sa kanila. Tingnan niyo. And the Lord gave unto Israel. Ay, yung gave ba present, future, or past tense? Will give ba ang nakalagay o ibinigay na? Binigay na. All the land which He sware to give unto their fathers. Sino yung fathers? Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa kanilang magulang at sa kanila. And they possess it. Inoccupy na ba nila yung land? Yes, past tense. And dwelt therein. Tinirahan na ba nila? Yes. Tama? 44, next verse. Tinan niyo maigi po. And the Lord gave them rest round about, according to all that He sware unto their fathers, and there stood not a man of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Ano ibig sabihin? Sa panahon po ng pagpasok nila sa land, walang naging kaaway. Walang ibang naging empire. Sa panahon po na yun, walang ibang empire, kundi po yung kingdom ng Israel. Next verse, 45. There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. How many came to pass? All. Lahat ng pangako po concerning sa blessing nila sa physical, natanggap na nila. Nandun yung salitang if.
Kung kayo ay mananatiling obedient. Ang problema, ang nangyari, naging disobedient sila. Tama? So, ano nangyari? Yung promise po na yon, yung physical, nawala po yon. Unang nawala yung kingdom, pangalawa yung nation, pangalawa yung people of God. Kasi tumalikod sila sa Diyos. Kaya po sa panahon na yan, dito na tayo dadako po, sa panahon ng Panginoon Jesucristo, ito pong Israel na ito ay yung nakilalang mga, sa shortcut ko lang po, yung mga Jews. Okay? Pero, nananatili po doon yung mga Grego. Sa panahon po ng Panginoon Jesucristo at ng mga apostol, dalawa po yung makapangyarihang umiiral na pag-iisip ng mga tao sa side ng Hudyo. Yun pong Jewish belief, yung Old Covenant, which is the law. Yung Greek philosophy, yun po yung paniniwala ng mga pagano na umiral. Actually, dalawang kaisipan lang yan. At pareho po yung tinuligsa ni Apostol Pablo. Yung pagdating po ng Panginoon Jesucristo, ang sabi po niya, dumating siya para hindi sa atin, para sa Israel. Matthew 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Bakit? Kasi may lumapit po diyang babae na isang hentil, taga-Kanaan. Humihingi ng tulong. At hindi pinapansin, tinataboy pa ng mga apostol. Kaya sumagot ang Panginoon, ako isinugulang para sa lost sheep of the house of Israel. Bakit? Kasi ang programa po niya ay nando sa sinabi ni Pablo sa Romans 15:8. Tingnan niyo po. Bakit merong special na apostol na si Pablo? Now I say that Jesus Christ was, pag sinabing was, so nakaraan habang sinusulat ni Paul yan, a minister of the what? Circumcision. Pag sinabing circumcision po, ito yon, Israel. Tayo pong Gentiles, ang term na ginamit sa atin, uncircumcision, kung babasa kayo ng Bible. Pag sinabi uncircumcision, tayo yun. Pag sinabing circumcision, Israel. Ang sabi diyan, yung Heso Kristo raw ay minister para sa circumcision. For the what? For the truth of God, comma. Ano yung truth of God sa kanila? To confirm the promises made unto the fathers. Sinong fathers? Hindi yung pari ng Katoliko yan, ha? Yung ninuno nila mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Kasi yung promises po, ibinigay yung kay Abraham para sa kanyang darating na mga lahi. Ayun, nakukuha po nyo. So yung lahat ng promises po na yun po yung laman ng Old Covenant. Ang pinag-uusapan po dito sa panahon na ito, yung Old Covenant at yung umiiral na kaisipan po ng Greek philosophy na yung isip naman po yun ng mga paganong bansa. Dalawa rin yan. Pag nakita po niyo yung Babylonian, yung sa Egypt, sa Greek mythology, ito po yung sangkap nun. So yung kaisipan po pinag-usapan dito, kung ano yung pinapaniwalaan. Kaya, umiral po yung panahon na ito, yan dalawang isipan na yan. Ngayon, yung 12 apostol naman, famous na 12 apostles, na kiniklaim ng marami ngayon, di ba? Ano ang sabi ng Panginoon para sa kanilang gawain? Tingnan niyo po, Matthew 10, verse 5. Pag nakita niyo po ito, makita niyo yung malaking mali po talaga ng Christianity ngayon. Kaya watak-watak, away-away, gulo-gulo. Ganon din po yung mundo. Bakit away-away? Bakit ganyan? Kasi po yung kulang sa unawa nito. Ano sabi ng 5? These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong pupunta sa mga hentil. Sino yung hentil? Tayo po yun. Sabi ng Panginoon sa 12, huwag niyong kakausapin yung mga hentil. Saan kami pupunta? Verse 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Oh. So meron kang
12 apostles, ang mensaheng dala-dala para kanino? Sa iyo ba? No. Para dito. Sa Israel. Si Pablo, Romans chapter 15, verse 16, that I should be the minister of Jesus Christ to the what? Sino yung Gentiles? Tayo. Ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. So, meron ka ngayong Paul. Si Pablo para saan? For the Gentiles. Yan. Kung ang alam mo lang, yung sa 12, hindi mo naintindihan yung para sa'yo. Ano kaibahan? Ito yan. Itong 12 po, una sa lahat, hindi nila naintindihan ito. Hindi man nila pinaniwalaan yan eh. Nung sinabi ng Panginoon, hindi nila pinaniwalaan yan. Luke 18, verse 31. Basahin niyo po maigi po. Then he took unto him the who? Sino? Baka inaantok tayo. The 12. Ano sabi sa 12? And said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. Ano mangyayari sa Jerusalem? Verse 32. For he shall be delivered unto the Gentiles. Sino yung Gentiles? The Roman authorities. And shall be mocked and spitefully entreated and spitted on. Okay. 33. And they shall scourge him and put him to death, and the third day he shall what? Di ba yan yung cross? The death, burial, resurrection. Ano ang reaction ng 12 apostol? Next verse. And they understood none of these things. And the saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Naintindihan ba nila? Kung dito ka lang mananatili, hindi mo rin alam ito. Sila nga hindi nila alam, ikaw pa. Naintindihan po nyo? Ang sabi ni Pablo, di ba yung gospel yan, it was hid from them? 2 Corinthians po, 4:3. Tingnan nyo po. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Pagka hindi mo naintindihan yung gospel, lost ka. Although meron kang religion, pero you are what? Lost kasi hindi mo naintindihan yan. Ngayon, ano yung malaking factor? Bakit pinag-uusapan natin at pinapakita ko po sa inyo? Ito yan. Kaya po magulong Christianity. Sa 12, una, hindi nila maintindihan, hindi nga nila pinapaniwalaan yan eh. Matthew 16, verse 21. From that time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and he be killed and be raised again the third day. Hindi ba ito yun? Tama? Yung death, burial, resurrection. Ano ang reaction ni Peter? 22. Then Peter took him, and he began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Marunong pa siya sa Panginoon. Panginoon, hindi pwede yan. Hindi mangyayari sa yan. Di ba yabang ni Peter? Anong sabi ng Panginoon? 23. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me. Oh, si Peter po, Satanas. You know, tinawag siyang Satan. Why? Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Why? How? And when? Hindi nila alam yung tungkol dito. Tama? Analogy yan. Tama? Hindi nga nila alam eh. Binabawalan pa nga yung Panginoon eh. Much more, hindi nila alam kung ano yung nangyari dyan. Tama? Tingnan niyo Romans 1:16. For I am not ashamed of thee,
gospel of Christ. Bakit? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Mahalaga ba yung gospel of Christ? Ito po yung gospel of Christ eh. Ang sabi ng Bible, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Magkiklaim ang mga taong sila'y ligtas, kami anak ng Diyos, kaming nasa katotohanan, kami ang mga tinubos si Kristo. Tanungin mo, paano ka naligtas? Ano yung sinasabi ng gospel of Christ? Yung iba, siyempre, yan yung pagkapako ni Kristo. Alright. Pero, meron pa rin pinag-uusapan doon tungkol sa sins. Marami po lito dyan. Bakit meron ka pang kaisipan ng kasalanan? Ba't alam mo may kasalanan? Sino ba nagsasabi ko ano yung kasalanan? Tingnan niyo po yung 1 John 3:4. Whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. May mga kasalanan kasi merong nagsasabi kung ano yung kasalanan. Tama ba? Merong bawal kung may nagbabawal. Tama ba? Ang nagsasabi kung ano yung kasalanan ay yung law. Bawal to, bawal to, bawal to. Huwag kang papasok dyan. Pag pumasok ka dyan, tikitan ka to, one way yan. Kung wala naman nakalagay na one way, walang bawal. Diretso ka lang, di ba? Meron. Do not enter. Pinasok mo, mananagot ka, di ba? Kung wala, pwede ka ba pumasok? Siyempre, walang batas eh. Kaya may sins. Ang tanong, tayo ba ay nasa ilalim pa ng kautusan? Romans 6:14, tinan niyo. Kaya po mahalaga yung Bible eh. Huwag kayong sasandig po sa alam nyo at iniisip nyo. Palagi isasubject po yung isip natin sa Biblia. Kahit hindi mo naintindihan, paniwalaan mo. Kasi yun po yung salita ng Diyos. Later on, maintindihan mo. Pero paniwalaan mo muna. Kasi pag hindi, didebatihin mo yan. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Again, ano yung sin? Pinag-aralan nyo na yan. Iba po yung singular sin sa plural sins. Yung singular sin, yun po yung nasa katawan natin. Ang may dominion yan, ang may kapangyarihan dyan ay yung law. Kasi yung law, ang nagsasabi, ginagawa mo yan. Ang problema po, yung katawan natin ng flesh, talagang lalabagin niya yung utos ng Diyos. Whether you like it or not, gagawin mo talaga yan. Paano tayo maliligtas? Ito. May ginawa yung Kristo. Ano ginawa niya? Romans 10:4 po, tinan niyo. Alam niyo po, maganda itong, may hawak ang Biblia, at makita niyo, sa panahon po nito, bago naganap yan at bago nila naunawan, mas naintindihan mo ngayon kaysa sa kanila. Ang sabi niyan, for Christ is the end of the law. Natapos ba yung law? Ano yung law? Ito. Ang law po, ito po yun. Yung Old Covenant, yan po yung law, binigay po sa Exodus 19. So kung merong end, may beginning. Nag-umpisa po yung law sa Exodus 19, natapos yan dito sa cross. Ilang taon po yan? Roughly, meron ka dyang 1,500 years. Mula nang ibinigay po yan sa Israel, bibilang ka po 1,500 years. Hanggang dumating po kay Kristo at tinapos ang kautusan. Ano sabi yan? For Christ is the end of the law. Alright? Pag sinabing law po, hindi lang yung 10 Commandments. Yung buong sangkap ng Old Covenant. Kasi pertaining po yan sa nation Israel. Hindi sa iyo yan. Hindi sa atin yan. Ang tanong, naintindihan ba ng 12? Hindi. Bakit? Kasi, makita nyo po, tingnan si Peter po sa Acts chapter 10.
tinawag si Peter, pumunta kay Cornelius na isang isang Gentile. Tapos, may binabang pagkain, di ba? Sabi ba, nasa bilao daw. Yung pagkain ng mga unclean animals, yung mga pagkain, siguro baboy, hito, hipon, basta pagkain walang kaliskis na isda, yung mga hayop na may hoof na pakamukha ng baboy, lahat ng bawal na pagkain, ipinakita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Peter, patayin mo't kainin mo. Anong sagot ni Peter? Acts 10 verse 13. And there came a voice to him, rise Peter, kill and eat. Sabi ng Diyos. Sumagot si Peter, 14. But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Oh. Saan mo mababasa yan? Sa Old Covenant, sa Law, sa Leviticus chapter 11, mga bawal na pagkain. Pero bakit pinapakain ng Diyos sa kanya? Dahil may nangyari na dito. Hindi na umiiral yun. Pero sa isip ni Peter, ito pa rin. So hindi niya naintindihan. Ay anong sabi ng Diyos sa 15? And the voice spake unto him again the second time, what God hath cleansed, that call not thou common. Kung ano ang nilinis ko, ang sabi ng Diyos, huwag mong sabihing marumi o common. Ano po yung larawan ng mga unclean animals? Tayo po yung Gentiles. Kaya ang sabi pa rin, tuloy natin, Acts 10, doon sa verse 28. Ito na naman, si Peter. At tubili po siyang kausapin si Cornelius, kasi siya isang hentil. And he said unto them, ye know that it is unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. Yun po yung Gentile sa Bible. But God, that should be that I should not call any man common or lagi ba na? Dito po sa Old Covenant, bawal talaga sila makisalamuha dyan. Lalo na sa pagkain at practices nila. May nangyari na pong sakripisyo sa krus, tinapos ng Panginoong law, hindi nga nila alam eh. Acts 10 na, hindi pa rin nila alam. Hanggang Acts 21, tinan nyo, dito na lang tayo sa verse 20. Dito kausap ni Paul, yung mga apostles po sa Jerusalem, ang sabi ni James, and when they heard it, they glorified the Lord and said unto him, thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which they believe Jesus Christ. Pero they're still zealous of the law. Pero sila ay nag-observe pa rin ng law, but they believe Jesus Christ na siyang Messiah. Believers sila. Nako po nyo? Bakit? Bakit hanggang nag-observe pa ng law? Hindi nila naintindihan ito. Sino ang nagbigay unawa? Kanino po pinaunawa ng Diyos yan? Kay Paul. Si Paul po ay para sa Gentiles. Paano natin matitiyak? Ito po. Tingnan niyo po Ephesians chapter 2, 14 hanggang 16. Yan po yan. Hindi po alam ni man sa panahon na yun, bago na ilahayag kay Pablo yan, wala nakakaalam, kaya mystery po yan eh. For He is our peace. Peace, sino yung our? Yung Jew po at saka yung Gentile, kasi hindi magkakasundo yung dalawang yan. Ibang uri ng pag-iisip nila, di ba? Who hath made both one? Pinag-isa na yung alin? Jew at saka Gentile, pinag-isa na. And hath broken down the middle wall of partition between us. Ano yung pagitan sa Hudyo at saka sa Hentil? Next verse, 15. Having abolished in His flesh the enmity, yung saninang away ng Hudyo at Gentile, ano yun? Even the law of commandments contained in ordinances. Inabolish niya. For to make in Himself obtain one new man. Ano yung new man? Yun pong body of Christ. Yung katawan ni Kristo.
na tinabing one new man, na ang sangkap po ay yung Jew at Gentile. Meron pa ba silang pag-aawayan? Ano yung nagsasani ng away? Itong law. Yung law of commandments, di ba? Kailan inalis yun? 16. And that he might reconcile both yung Jew at saka Gentile, pagsasamahin sa isang in one body, kailan? By the cross. Ano ibig sabihin? Dito pa lang sa cross, wala na yung kaaway. Kaya dito pa lang sa cross, meron ng one human na itinatag yung Panginoon Kristo. Pwede lang magsama yung dalawa na yon kung wala na yung law. Kung wala na yung kautusan. Kaya po tinan yung mga relihiyon. Pumasok ka sa INC. Sabi niya, pagpasok sa iglesia, ikaw ay ligtas na. Tanungin mo uli yung ministro, abay, ligtas na po ba ako? Aba, teka. Kailangang sumunod ka sa patakaran kasi kung hindi, maaalis ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Weh, galing, no? Ano yung mga patakaran, ministro? Alam nyo kung ano yung patakaran? May Santa Cenas, may pasalamat. Naku po, buong kabuhayan mo ubos dyan. Pag di ka nagbigay, mauulat ka, kapatid. Pati inutang mo, nakamonitor. Dapat meron silang porsyento. Ligtas sa baba ko. Abay, kailangan kang sumunod sa patakaran. Hindi ka tiyak habang nabubuhay ka kung makakasunod ka. O hindi ka pa rin ligtas. Matitiwalag ka, kapatid. At pag natiwalag ka, siguradong sa impyerno ka. Ano mo kalokohan? Ang daming taong matataas pang pinag-aralan, samantalang, ang sabi, sa pamagitan ng krus, wala na po yung law. Colossians 1:20. Sabi po, and having made peace to the blood of His cross. Peace between Jew and Gentile, peace between God and man. Reconciling all things, everything, sabi niya, and then verse 21. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked words, yet now hath He reconciled saan? Sa cross. Alright? Ngayon, ang tanong, ang hindi rin alam ng mga 12, tandaan po nyo, yung Ephesians at saka yung Colossians, si Paul po ang sumulat dyan. Yan po yung pahayag ng Diyos kay Pablo ng kung ano yung naganap sa krus ng Kalbaryo na hindi alam nung 12 apostol. At hindi nila alam. Mamaya po, sana may oras pa, mapakita ko sa inyo. Tingnan niyo po, Colossians 1, verse 18. And He is the head of the body. Ano yung body? The church. Ano yung church? The body of Christ. Hindi po yung reference sa physical na organization, hindi po yan. Kung naaral natin po yung inward man, yung spiritual man, yun po yun. The heavenly creature. Kailan nangyari yan? Sabi niya, who is the beginning? Beginning of what? The body of Christ. The firstborn from the dead. Sino yung firstborn from the dead? The Lord Jesus Christ in His resurrection. Ang firstborn from the dead, hindi po physical resurrection ang tinutukoy dyan. Kasi marami nang na-resurrect physically dito eh. Ang tinutukoy po dyan is the resurrection of the spiritual body. That in all things He might have the preeminence. So sa kanyang resurrection, siya na yung head. Sapagat nandoon na yung body of Christ. Ito pong body of Christ, ito po yung sinasabi ng New Covenant. I hope nakuha po nyo. Pag hindi mo alam ito, ang isip mo, nandito ka pa. Sa Old Covenant. Kaya ang laman ng isip mo, yun pa rin. Ito pa rin ang laman ng isip mo. Paano yung ginawa ni Kristo?
Hindi alam ng marami. Bakit? Kasi ang alam na marami, yung laman ng tinuro ng 12 apostol. Hindi naman para sa Gentiles yun eh. Para yun sa Israel. I hope nakukuha po nyo. Kaya pasukan nyo ang pumunta ka ng Baptist. Naku po, dami rin yan. Mula sa buhok, sa kuko, sa damit, sa palda, pati sapatos mo talagang, pati make-up mo, pati yan. Pagka naibang itsura mo, pipreach yung karit, patatayuin ka pa eh. Hindi ka ba nahiya sa iyong itsura? Walang kabana lang, itsura, mama. May mga preacher po dyan, ang babato pa ng sapatos eh. Meron. Ngayon, tanong mo si congressman. Pumunta ka sa Sabadista. Ay, naku po, ang dami rin dyan. Punta ka sa Katoliko. Alam, galing naman tayo lahat doon. 10 Commandments. Doon sa 1 and 2, magkaiba pa yung nilagay nila. May nakasunod ba? Wala eh. Halos po, punta ka ng Mormons. Ito pa rin. Lahat po ng established religion, dito sila. Hindi nakita yung sinabi ni Pablo. Iba ba yung sinasabi ni Pablo sa 12? Magkaiba in the way na ito pong 12, tinan niyo po yung Hebrews 8:13. Alam po niyo, sana magka-interest po kayo mag-study nito, ang sarap po matutunan. Doon ka talagang magbabasa ng Bible. Para dumating po yung panahon na pag wala na kami ni Pastor, yung mga young people na ito, yung galing yung tumugtog dito, magaling din kayo humawak ng Biblia at magturo. Ang sarap nun. Pareho mong dala yung sa music mo, pero at the same time, saan ka man mapunta, minsan may nagtanong nga sa amin eh, kila Lijay, anong religion mo? Wala. Bakit nagtuturo ka ng Biblia? Ba't bang magturo ng Biblia kung walang reliyon? Nagtataka kasi, ba't alam mong Biblia? Hindi, wala ka palang reliyon. Pwede ba yon? Pwede nga sa amin eh. Wala kaming reliyon eh. Isa lang tinataas sa amin, si Kristo. Pero tuturuan ka namin ng Biblia. Di ba maganda yon? Kahit sa kayo mapunta secular world, mapunta ka sa business world, sa call center, ang daming taong nakakausap dyan. Dami dyan nagtatanong. Kasi ang alam lang nila, relihiyon. Pero pag nakita ka nila, anong relihiyon mo? Wala. Magtataka sa'yo. Baka magka-interest pa makinig. Kwento ko lang po si Lydia, yung manugang namin. Nasa call center rin dati eh. Merong Baptist na minamaki mga bakla. Kinokondem mga bakla. Sumagot siya. Sa Bible na masama yun. Ganyan. May pinakitang verse. May pinakita ring verse si Lydia. Yung katawan ng bakla at katawan ba, magkaiba ba? Pareho. Ang pagkakaiba lang isip. Alam nyo, sige nga, paliwanag mo nga, sabi ng supervisor nila, pinaliwanag ni Lydia yung gospel of Christ. Ang daming baklang nakinig. Yung mga bakla po, kaya ayaw sumama sa Bible study kasi ang picture po nila sa ganito, sila yung tinatarget. Kasi ang relihiyon, tinan nyo, lahat minamak sila. Dinuhusgahan sila. Para ba namang walang mali yun yung mga tao sa loob, di ba? Nung narinig po nila, nagka-interest, makinig mga bakla, pati supervisor. Aba, gusto na nila. Hanggang dumating yung parang pinaka-head nila, para siyang American-Canadian, nagka-interest kay Lydia, pinakinggan. Pinatawag sa office, i-break muna siya. I want to hear what you are saying about this guy. Pinakinggan niya si Lydia, nakaintindihan yung gospel of Christ, tuwang-tuwa. Hanggang dumating tayo, may mga ibang bansang dumating, in-invite na naman siya para ipaliwanag yung gospel of Christ. Sa iba't ibang bansa ng call center company nila, pinag-discuss siya ng gospel of Christ. Hindi ba napakagandang blessing nun? Kaya, naturuan yung mga bakla na mag-Bible study. Alam mo yung linggahin ng bakla? Tinuro nila yung gospel of Christ sa kapwa bakla, ginagamit yung salitang bakla. There's nothing wrong with that. Maipahayag mo ito.
Yung tao naman po, pagka unti-unting naintindihan ang katotohanan, nag-iiba yung takbo ng isip. Until such time, meron makaka-realize, ay oo nga, practical, tatanda nga ako, hindi ako pwedeng maging ganito. Kasi pag tumanda ako, wala akong anak. Nag-asawa, unti-unti, nagbabago isip, nagpamilya. Kasi naintindihan niya yung ginawa ni Kristo. At the same time, naging responsible siya. Yung iba, kinukondem mga bakla, di ba? Di ba? Patayin mong pareho yung nagkukondem at saka yung baklang matino. Karamihan sa baklang matino, mahal na mahal nila yung nanay at tatay nila. Tumutulong sa pamilya, naghahanap buhay para sa pamilya. Yung mga nagkukondem na reliyoso, mga standby, mga walang silbi sa pamilya. Pabigat. Pansinin nyo. May mga tao po na naghahanap lang na makarinig. Sino magsasabi nun? Di yung nakaalam. Yung nakakaintindi. Yung magagaling sa mga bagay na ito, magaling ka dapat dito sa Bible kasi dala mo. I hope po nakukuha nyo. Gawin na po natin career. yung ating pananampalataya. Hindi po alam ito ng maraming tao. Kasi nga, ang isipan nila, nandito. Ngayon po, tinan nyo. Bakit po ako ay masigasig sa ganito? Sa aking pag-aral at patuloy po kasi pastor, dito po sa lugar ng Batangas, I don't know kung meron po nakaunawa na ito. Dapat nagbabago po yung mindset. Bakit hindi po alam ng karamihang mananampalataya yung mga teaching ni Pablo? Alam niyo kung bakit? 2 Timothy chapter 1, verse 15. This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me. Anong ibig sabihin? Si Paul po, yun pong 2 Timothy, yan pong 2 Timothy, yan na po yung huling sulat ni Pablo bago siya patayin sa Rome. Yan yung last days ng buhay niya. So, ibig sabihin, sa huling araw niya, ano nangyari? Yung mga mananampalataya, tinalikuran siya. Pag iniwanan mo, tinalikuran mo si Pablo, kasabay nun, iniwanan mo at tinalikuran mo yung mga turo niya. Saan sila kumapit? Dito sa turo ng 12 apostles. During that period, hindi pa nila alam pero dito, unti-unti po yan. Okay. Kaya ang umiral na katuruan po, si Paul po namatay around 64 AD. 70 AD, what happened sa Jerusalem? Nawala po ang Jerusalem. Hinusgan ng Diyos yan. I-google nyo po yung siege of Jerusalem, yung burning ng Jerusalem, ito po yun. Yan po yung laman po ng Book of Revelation, yung naganap po sa Jerusalem at that time. Ano nangyari? Di ba sabi ng Panginoon, bago mawasak ang Jerusalem, tumakas na kayo? Luke 21 verse 20. Ayan ang sabi ng Panginoon sa mga kausap niya, and when he shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Ang sabi ng Panginoon, pag nakita ninyo yung Jerusalem napapaligiran na ng sundalo, malapit nang mawasak ito, yung destruction. Kailan nangyari yan? 2 period po yan. Yung isang general, si Florus, I'm not sure sa pangalan, palagi ko nakakalimutan ito. Dumating yung time po ng around 65 to 66 AD po yung period na yan, i-google nyo. Pinaliguran ng Roman soldiers po yung Jerusalem. Pero biglang-bigla, umatras. So, naalala ng mga Kristiyano, ito yung open door. Ang ginawa, tumakas na sila. After several years or months, dumating na si Vespasian.
Si General Vespasian po, dumating po ng kalahati ng taon ng 66 AD, yun na po yung destruction ng Jerusalem. Ang ibig sabihin, nakatakas po yung mga Kristiyano, yung nasa Jerusalem. Yan po ay na-record sa history ni Josephus, yung pong eyewitness, general, isang Pharisee na buhay sa panahon na yon, isinulat niya yung mga naganap. At ganun din si Eusebius, yung mga historians po noong 1st century AD, naka-record dyan. Ang sabi nila, lahat ng Kristiyano sa Jerusalem nakatakas bago dumating yung pwersa ni General Vespasian. Yung nakatakas sa mga Kristiyano, sino yun? Anong paniniwala nila? Dito, wala yung kay Pablo. Kasi yung kay Pablo, tanalikuran ng marami. Ang thinking nila, ito pa rin. Kaya sa history makita nyo, yung nakatakas sa Kristiyano napunta sa Pella, sa City of Rock, at sa Antioch. Sino yung mga yon? Ito po yon, mga Jew Christian. Kaya lang yung mga Jew Christian na yan, they believe that Jesus Christ is the Messiah. Kaya lang hindi sila naniniwala na sa Diyos. Tao lang siya. Pangalawa, kailangan nilang sumunod sa kautusan para maligtas. And thirdly, ang kaligtasan nila hindi langit. Ang kaligtasan nila, maging maganda yung buhay sa mundo. Physical salvation. Yun naman ang thinking na Hudyo eh. Ito po yung umiral na Christianity. Pagdating po, maliwanag po yan, 300 AD hanggang 4th century, yan po ang paniniwala. Yan po yung makita nyo sa Council of Nicaea. Ito po history natin ito, kaya tayo ganito. Sa Council of Nicaea, sino yung nagbuo nun? Si Constantine. Sino si Constantine? Siya po yung emperor ng Rome na sinasabi na convert kay Jesus Christ. Yun na po yung start ng Christianity ng Roman Empire, around 313 AD. Eh dahil nga, ang mga Kristiyano po, mula 70 onward, watak-watak yan. Kanya-kanyang doktrina, kanya-kanyang paniniwala. Ang daming iba't ibang paniniwala. Bakit? Kasi po, naiwan yung kay Paul. Kaya may division. Hanggang dumating si Emperor Constantine, hindi, dapat pag-isahin natin yan. Gusto niya na ngayon kontrolin ang mga Kristiyano, kaya pinatawag niya lahat. Ang dumalo po, itong Jew Christians at saka yung mga Greek Christians. Ito naman po yung nasa Alexandria na ang isip naman po ay philosophy. Kaya nag-usap po sila sa Council of Nicaea noong 325 AD. Ano nangyari? Nagdebate po unanin yung Arianism, si Arius. Arian controversy, sa paniwala niya si Jesus ay tao lang. Yun ang mga Greek philosopher naman, dahil meron silang thinking po ng Greek philosophy ng Logos, ibang usapan po yun, nakabuo naman sila ng Trinity. Dito po nabuo yung Trinity belief, na merong 3 persons yung isang Diyos. Pero ito po yung paniniwala nila. Pero yung Jew Christian, there is only one God. So mula po doon, umiral po yung Christianity. Kaya pag binasa niyo po, pati Church Fathers, buo ng Roman Catholic Church, ng Anglican, ng Church of Christ, ng mga Methodist, etc., hindi nawawala yung sangkap ng law. Kasi hindi po nila nakita yung writings ni Paul. Ngayon po, mga kaibigan at kapatid, pagpatuloy niyo pong saliksikin yan, I believe po, kahit meron lang 1, 2, 3 makakita nito, makita niyo po yung nasa paligid natin, anumang reliyon, hindi po niya talaga alam ang nangyari po sa cross. Palaging bumabalik ang tao sa isip ng Old Covenant. Lastly po, Hebrews 8:13. In that he saith, a new covenant he hath made the first old. So may dalawa, isang old at saka new. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Paano yan, Pastor? Paano yan, Brad? Ang old covenant po,
ito po yon na umiral hanggang sa cross, pero nagpatuloy po sa isipan ng marami yan hanggang 70 AD. Bakit 70 AD, Brad? Mamaya po. Yung New Covenant po, tandaan nyo, yung Old Covenant po, nagsimula po yan dito sa Exodus 19. Right? Pero yung New Covenant, nagsimula po yan saan? Sa cross. At nagpatuloy po yan hanggang kailan? Hanggang walang hanggan dito sa cross. Ang kalituhang nagaganap sa mga relihiyon, hindi na nakita, pareho nag-exist yung Old Covenant at saka yung New Covenant hanggang 70 AD. Ang mababasa po natin sa Biblia, nakasulat hanggang Acts po, naisulat po yan hanggang sa panahon ni Pablo hanggang 64 AD. Lahat ng events po dito ng New Testament, natapos pong naisulat yan ng before 64 AD, I'm sure. Buo na po yung New Testament. At mula sa Bible, nakita natin, yung revelation ni Pablo, tinalikuran ng marami. Kay Pablo po ni-reveal yun. Ephesians chapter 3, verse 1. Ano sabi dito? For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, para nino? Gentile, sa atin. Ano yun? Verse 2. Ano yung laman nun? If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me, kay Pablo, to you word, para kanino? Sa ating Gentiles. Next verse. Ano yun? How that by revelation He made unto me the, what? Mystery. As I wrote a foreign few words. Maganda, sinulat po ni Pablo yung mystery. Next verse, 4. Whereby, when ye read, ye may what? Ye may understand my, hindi our, my, kay Pablo, my knowledge in the what? In the mystery of Christ. Sabi niya, pag binasa nyo, maintindihan nyo yung aking kaalaman sa hiwaga ni Kristo. 5. Which in other ages was not made unto the sons of men. Ano, ilang taon po yung ages? Naku, mahaba po yan. Libu-libong taon yan. Imagine, hindi po naalam yan ng mga tao, pero sabi niya, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. Doon pa lang nare-reveal. Doon sa sinulat niya. Verse 6, ano yun? Ay, dapat magka-interest tayo dyan. That the Gentiles, kamukha natin, should be fellow heirs and of the same body and partaker of His promise in Christ by the what? By the what? Paano kung magiging kasamang tagapagmana ng biyaya ng Diyos? Paano kung magiging kabahagi ng pangako ni Kristo sa pamamagitan ng ano? By the gospel. Kung hindi alam yung gospel, hindi mo alam yan. Sayang naman. Sayang. Kaya nga po sinasabi ko, kung maintindihan ng mundo at papaniwalaan yan, walang gera. Bakit ba merong gera at awayan? Tingnan po yung James 4. Bakit ang China, ginugulo tayo? Bakit ang Israel, ginugulo yung lugar na yon? Bakit ang Russia may gera sa Ukraine? Ito, from whence come wars and fightings among you? Bakit merong digmaan at away-away, sabi niya? Come they not hence even of your lusts that war in your members? Una po, yung lust, yung walang kabusugan. Biro mo yung China, ang laki-laking bansa, ang yaman-yaman na, gusto pa yung kunin yung pinangingisdaan natin na, di ba? Next verse, 2. Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain, ye fight and war. Dahil sa walang kabusugan sa mga physical na bagay. Di ba sila mamamatay? Mamamatay naman, di ba? Bakit? Kasi physical lang nasa isip. Pero pag pinaniwalaan po natin ang sinabi ni Pablo, Ephesians 1:3. Ito po, sabi niya. Hindi niyo po mababasa yan sa sulat ng 12. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who hath blessed, past tense no? Hindi na po hinahanap yan. Nasa iyo na yan. With all what? With all spiritual blessings where? In heavenly places in Christ. Ano yung blessing na nasa iyo? Makalupa ba? Heavenly. Alin dyan ang mas mahalaga? Well, sa buhay sa physical, siyempre mahalaga din yung physical. Pero pansamantala lang yan. Nabuhay ka ng 100? Nabuhay ka ng 200? Nabuhay ka ng 500? Gusto mo ba? Ayoko na. Kahirap yata nung... Ay nako, pansamantala lang lahat yan. Pero ang blessing po natin, ang blessing natin is what? In heavenly places in Christ. Hanggang kailan yan? Eternal. Kaya pag naintindihan mo yan, una-una, mawawala yung self-pity, mawawala yung inggit, kasi blessed ka na eh. Pinagpala ka na, huwag ka na maghanap ng iba. Meron ka ng pagpapala with all spiritual blessings. Imagine kung papaniwalaan yan, magiging gahaman ka ba? Di ba? Malaking factor ba yon? Yes. Mahalaga bang maintindihan yan? Sino nakakaintindi ngayon yan? Pag di po naintindihan, yung ministry ni Paul, kasi yung kay Pablo po, lahat ng laman nun, yung patungkol po sa New Covenant. Itong dito po, patungkol po yun sa Old Covenant. Ito po, physical, makalupa. Ito po, spiritual at makalangit. Ang kailangan natin ay aralin para paniwalaan at magbigay po sa atin ng kaligayahan, contentment, kasiguruhan. Ano man ang mangyayari sa buhay na ito, alam nating merong spiritual na kalagayan. Pwedeng mamatay anytime ang tao, pwedeng magkagera, hindi natin alam. We are all destined po na mamatay naman sa physical. Kaya lang yung physical life po natin, staging point yan ng spiritual realm.